Guys, good morning. So, ito nga pala yung pinaka-humble na sasakyan natin na ginagamit dito sa New Zealand, guys. Ito yung ginagamit namin na pang-araw-araw dito sa New Zealand. Gamit namin pagpasok sa trabaho, tapos ang hatid tsaka sundo kay boss. Tapos ito rin yung ginagamit natin na pang-grocery once na nag-grocery tayo. Pangalan nga pala niyan guys si Pick. Yan, Blue Pick kung tawagin ko. Yan. Kapangalan din ng motor natin sa Pilipinas si Pick din. Simple lang to guys. Kaya naman nagustuhan ko ito kasi isa sa dahilan ba't ko nagustuhan to guys. Napaka-simple. Tapos ang isa pa niyan guys is napaka-eco-friendly. Bakit napaka-eco-friendly? Kasi itong sasakyan natin na to guys is Toyota na Prius na hybrid. Hybrid siya. So, battery operated at pwede rin siya sa gasoline. So, ayan, Toyota Prius yung ating sasakyan dito na ginagamit. So, bakit ko nagustuhan guys ito? Dahil ito guys is napaka tipid sa gasolina guys. Tsaka isa pa guys, maganda rito lalong-lalo na pag 40 kph yung tinatakbo mo, which is kung nasa patag ka. Ang ganda nito kasi ang gumagana lang dito guys is yung battery. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakatipid nitong sasakyan natin na ito. Simpleng-simple lang siya sa loob. Kaya kung ano yung kulay sa labas, ganun din yung kulay dito sa loob. At pati guys yung CP holder natin. Yan, kulay blue rin. Kaya match na match siya. Ito naman guys, ginawa ko lang to. Wala kasing nagmamatch guys na ano, na Monibela or cover ng Monibela. Kaya naman ang ginawa ko is tinahi ko lang siya kung mapapansin nyo guys. Oh. Ayun, oh. May mga tahiyan. Ako lang gumawa nito guys. Yan. Tayo lang yung nag-detail nito. Which is parang, di ba, parang napaka-original niya tignan. Tapos dito man sa likod guys, ganun din. Ayan o. Yan yung upuan natin dito sa likod. So, 3-seater. Tapos, pwede rin naman itong ibaba kung gusto mo. Yan. Pwede mo ilagay dito yung mga tawag nito, inumin mo, soft drinks, yan, habang nakaupo ka rito sa likod. Yan, feel na feel mo ang lambot ng ang lambot ng tawag nito, handrest niya, tapos ng upuan, napakaganda. So, meron na rin siyang seat belt dito, guys. So, tatlong seat belt ang pwede mong ang gamitin dito, guys. So, nasa 5-seater yung sasakyan natin. Yan. Diba? Tapos, dito naman, guys, ang kagandahan dito sa Prius natin. Yan. Sa likod naman yan. Napaka aliwalas tignan. So, ito yung ginagamit namin na pang-camping. Kasi nagamit na namin to pang-camping dati sa Taupo. So, ang nagustuhan ko dito guys, ito sinasabi ko sa inyo. Yan, pwedeng i-fold yan. So, ito yung cover niya kanina. Yan. Ganyan yung style niya. At pwede rin siyang i-fold. Yung gusto nyo i-fold. So, huwag nyo pansin yung payong natin dyan, tsaka pamingwit. Tapos, kung gusto mo naman siya guys, na na tawag nito, ipalakihin, pwede rin siya guys. Kasi sa laki ko na to guys, itong taas ko na to, 5'11 and a half tayo guys, kung di nyo natatanong. Pwede tayong humiga dito sa loob niyan guys. Yan, pwede tayong humiga sa loob niyan nang hindi tayo nahihirapan. So, ang gagawin lang natin dito is eto. Tanggalin lang natin to. Yan. Pag tinanggal natin to guys, ayan na, pwede mo nang i-fold ito. Pwede mo nang ihiga. So, once na ito is, nahawakan mo na siya, pindutin mo lang na ganyan. Tapos, i-fold mo na natin. Di ba? So, dito, ganun din guys. Na-i-fold mo rin siya dito. Kung gusto mo humiga, ito, pindutin mo lang to. Push button mo lang na ganyan. Tapos, yan na. Pwede ka nang humiga. Tapos hihiga tayo. Guys. Kasyang-kasya tayo guys. Kahit na nakagilid tayo na ganyan. Or kung gusto mo na i-bend yung ulo natin, ang gagawin lang natin is
iuurong ko lang yung itong upuan ko dito sa harap para makahiga ako ng diretso. Ganito. So, bali ganyan. Hihiga na ako ng diretso, guys. Kasyang-kasya ako, guys. Di ba? So, ginagamit namin to pang picnic. Isa sa mga magandang sasakyan dito sa New Zealand na ginagamit dito pang camping, guys. O kasi sa laki ko na to, kasya sabi ko nga sa inyo, komportable akong humiga. So, meron tayong nilalagay dito na ano, na tawag nito airbed. Tapos pwede rin ako makaupo ng ganyan. Dahil mataas yung ano niya. Yan, mataas yung pinaka cover niya. Kaya naman which is komportable tayo. Pag pinultang ko to, um, nasa 35 liters. So, ang laki ng tangke niya. Bukod doon kasi guys, alam mo na, hindi naman maikaila sa lahat na ang mga gasolina ngayon is napakamahal. So, ang gasolina dito sa amin, guys, is nasa, sa ngayon na ang presyo dito sa amin, $3.53. So, $3.53, isang litro. So, napakamahal na noon. So, pag pinaandar natin yung sasakyan guys, dahil automatic ito, apakan natin yung preno. Yan, pag inapakan natin yung preno, makikita natin, umilaw na yung power niya. So, pag inapakan natin yung preno, tapos pindutin yung power, yan, naandar na siya. Yan, lalabas sa panel niya yung pangalan, tapos time check natin, 11:28. Tapos dito, napakaganda nung ano nung cambio niya. Yan, gusto mong i-auto lock lahat ng pintuan, pindutin mo lang 'to. Yan, nag-auto lock na siya. Tapos auto natin. Tapos ito naman yung mga ano niya, yung salamin. So pwede mong i-adjust yan, yung left. Yan, nakikita nyo ba yung left and right? Yan yung salamin niya, up and down, ganyan. So gagalaw yan pag pinindot mo ito. Napakaganda. Tapos ito naman guys is sa ilaw. So pwede mong ilagay sa 2, pwede mong iangat ng ano bahagya. Pwede mo nang ilagay sa 3 or sa 1. Ganyan. Tapos dito naman, ito sabi ko nga, ito yung pinakakambyado niya. Napakaliit lang, joystick lang talaga siya. Parang yung ginagamit ko lang dati na forklift na joystick na ang liit lang. Tapos ito may mga lagayan tayo rito ng mga soft drinks, cupcake, kung ano pa man. Tapos meron din siyang tawag nito, lagayan ng mga anik-anik kumbaga. Tapos may charger din diyan na pwede kang mag-charge kung gugustuhin mo. Yan, bukod diyan may socket dito. At dito meron din siyang socket, ayan o. Meron din siyang socket na saksakan kung anong gusto mong isaksak. USB type. Tapos ang kagandahan nito guys, once na gusto mong umatras, ang maganda dito is yung camera niya, kasi bawat side mirror may camera. Tapos dito sa harap may camera rin. So ipapakita ko sa inyo. Once na inatras natin yung sasakyan natin, katulad niyan, reverse. For example lang, yan. So makikita mo yung 360. Ayan o. Makikita mo na buong paligid mo. So safe na safe ka. Bukod dito, may 360 ka na camera dito na once na umatras ka, meron din dito, guys. Yan. So dalawa yung monitor natin kung gusto natin umatras para mas safe na safe. Dahil yung camera niya, sabi ko nga sa inyo, papakita niyo ko yung camera nung sasakyan natin. Bali, kabilaan, harap, likod, tapos yung side mirror. So papakita natin guys. Once na magpa-park lang tayo, pindutin lang natin to. Yan, tigil na yan. Tapos yung foot brake. Ito yung pinaka foot brake niya guys. Yan. Tapos labas lang tayo. So yung sinasabi ko sa inyo guys na ano na camera. Yun yung camera nyo. So may camera dito sa kanan. Tapos meron din dito sa harap. Yan yung camera natin dito sa harap. Yan. Tapos meron ding camera ulit dito. Yan sa kaliwa. Ayan yung camera niyan. Tapos dito sa likod, ito yung camera nung sasakyan natin dito sa likod. So napaka-advanced nung safety feature niya para sa akin. Kaya sobrang nagustuhan ko to. Napaka eco-friendly, tahimik. So ayan, umaandar yan guys ha. Yan.
naka-under yan, pero hindi niyo naririnig yung makina niya. Papakita ko sa inyo. Buksan natin yung hood, dito lang yung hood niya, yan. Tapos, so, yan, umaandar yan guys. Di ba? Umaandar yan. Nilapit ko lang bahagya para mas marinig niyo maigi yung yung makina. So, napakatahimik niya guys. Sobrang tahimik na tahimik yung makina. Huwag niyo nang pansinin kasi maalikabok siya. Hindi pa natin nalinis ng maigi or general cleaning tong buong sasakyan. Wala kayong maririnig guys na na ingay nitong sasakyan dahil sabi ko nga sa inyo, napaka sobrang tahimik nito yung sasakyan natin na to. Kaya naman sobrang para sa akin, komportable akong gamitin to. Yun yung isa sa sa nagustuhan ko dito is yung sobrang tipid. Sobrang tipid ng gasolina niya. As in super tipid nitong hybrid talaga. Madalas na ginagamit nila rito is yung mga hybrid at yung iba naman fully electric na. Ito naman parang ito naman is semi-electric. Yan, so battery operated siya at gasolina. Napaka eco-friendly kung gamitin. Siyempre yun, malawak siya, maluwag. At ang kagandahan niyan guys, ito yung ginamit natin nung lumipat tayo sa Gisborne. Dahil marami nga tayong mga gamit, ang nangyari is 2 beses tayong bumalik ng Tauranga to Gisborne. So which is all goods naman dahil maluwag nga, sabi ko nga sa inyo, sadya nga lang marami lang talaga kaming gamit kaya hindi talaga siya nagkasya. Pero kung ako ang tatanungin nyo is komportable akong gamitin itong sasakyan natin kahit saan tayo magpunta, mapa long drive man or short drive, sobrang comfy, sobrang komportable. At syempre, natutuwa rin ako dahil itong sasakyan natin hindi pa tayo pinapaya or kung ano pa man. Basta wala pa naman din akong, sa awa ng Diyos, wala pa naman din akong naengkwentro na naging problema nito hanggang ngayon guys. Kaya ang pinalitan ko pa lang dito guys, yung gulong. So nagpalit lang tayo ng gulong, yan, every year change oil, ganun yung ginagawa natin para at least kahit papano, yan yung pinaka maintenance nung sasakyan natin. Yan, meron tayong rosary rito, yan, meron tayong pabango ng ating sasakyan, which is all good siya. Para sa akin napaka gandang gamitin. Tapos ito, kung naririnig nyo kanina, medyo maingay pag pinapaandar natin. Ang may safety feature din tong tong tawag nito, aparato na nandito sa harap natin guys. So kung malapit na tayo sa danger, once na na alam niya na sobrang lapit na natin sa danger, yan, tutunog at tutunog to, maingay to guys. Bali inaano kanya, nire-remind kanya na magdahan-dahan ka kasi mabubunggo ka na, ganyan. O kaya naman yung surface is uneven, lalong-lalo na pag umaatras ka, ito maingay to guys, tutunog ng tutunog yan. Ibig sabihin niya, nire-remind kanya na magdahan-dahan ka na. Yan ang kagandahan nito guys. So pwede mo naman siyang i-on, pwede mo rin siyang i-off, pero mas maganda naka-on lagi. Para once na na nagda-drive tayo is may reminder lagi siya. Medyo maingay nga lang, lalong-lalo na pag nadikit ka sa mga sasakyan 1 meter, ganyan. Medyo medyo nagtutunog na yan, kaya dapat medyo nasa 2 meters ganon yung layo mo sa sasakyan. O kaya naman malapit yung kotse sa'yo sa likod mo o kaya dito sa gilid mo, magtutunog talaga to, maingay talaga to siya guys. Kung minsan naiirita lang tayo pero syempre dahil sa pang safety, kumbaga sa yun yung iisipin natin, yung pinaka-safety natin, kaya lagi naka-on yung aparato na to guys. Yung panel naman natin, makikita mo yung tinakbo niya. Ayan ay tinakbo niya, tapos yung oras, yung parking, kung ilan yung tatakbuhin mo or tinatakbo ng sasakyan mo, tapos kung ilan bar na lang yung gasolina natin, nandyan na, tapos may nakalagay naman na naka-ready na dyan. Tapos pag nag-charge yan guys, makikita mo gumagalaw yung tatlong na yan, yung tawag nito parang makina na ganyan, umiikot yan, gumagalaw yan, nagcha-charge na papunta dito sa may battery. Yan, iikot na ganyan, magcha-charge yan Hindi natin, ngayon hindi mo na magcha-charge kasi nasa half bar pa siya.
Kaya hindi mo na yan magcha-charge. Pero pag mga 2 bar or 2 bars or 1 bar na lang magcha-charge na yan. So ibig sabihin pinupuno na niya yung ano, hindi na sapat yung ano, yung battery na karga ng battery natin. Kaya automatic na nagre-recharge na yung battery natin habang tumatakbo yung sasakyan natin. Dito naman gusto mo na magsalamin, meron din, tapos yan, mag-iilaw din siya. Tapos dito ganun din, gusto mo magbuksan yung ilaw kabilaan, pwede rin naman. Yan, gusto mong i-off, operate mo, pwede rin naman i-off mo na ganyan. Tapos ito, lagayan naman ng ating salamin, ganyan. Tapos ganun din dito sa kabila. So sa awa ng Diyos, sabi ko nga, is ito ay tapos na, fully paid na siya guys. Kaya naman nakakatuwa lang guys. Oh. Para sa akin siguro, as long as na nandito tayo sa New Zealand, well, hindi na siguro ako magpapalit ng sasakyan dahil napaka-okay, 100% na all goods pa naman 'tong sasakyan natin. Hindi ko naiisipin na magpalit pa ng sasakyan. Well, marami naman nagsasabi na marami ring sakit yung mga klase ng mga hybrid na lumalabas. Sa ngayon naman wala pa naman din ako na-encounter, pero yun, yung mga ibang tropa nag-a-advise sila na magpalit ka na para at least kahit papaano maaga pa, 'di ba? So, yeah, na-appreciate ko naman yung mga advice ng mga tropa na pwede na magpalit. Tapos sabi ko, tsaka na siguro. Pero well, siguro mag-i-stick muna tayo dito dahil bawas sakit sa ulo, bawas hulugan na rin. Wala na tayong hulugan na sasakyan, kaya hindi muna. Pero maraming tumatawag sa atin ng mga dealers kung nagtatanong kung gusto ba natin na kumuha ulit ng panibagong sasakyan. Dahil sobrang bilis lang kumuha or maglabas ng sasakyan dito guys sa New Zealand. O nasa 2 oras, 3 oras lang makakakuha ka na agad ng sasakyan mo, ora mismo, kahit anong gusto mong sasakyan, kahit anong klase guys, napakabilis lang makakuha. Siguro, yun nga, sabi ko nga, hindi muna tayo kukuha at wala muna tayong planong kumuha dahil nagbabawas nga tayo ng bayarin guys. Para at least kahit papaano naman makaipon naman tayo ng paunti-unti, kahit na alam mo na hindi kalakihan, pero at least pag naipon malaki talaga siya. Kaya which is all goods na tong sasakyan natin guys. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung ating video. Ito hindi naman pagbobrag to guys, parang ini-inspire ko lang kayo